Magandang gabi po. Parang unusual ang katahimikan po, no? Or is it just me, no? Kasama po ng kaba ay dala ko din sa inyo ang magandang balita na kami po ay nagagalak bilang deacons na maglingkod sa inyo. At least nakikita rin nyo kami from time to time at I know magiging mas madalas ito. Kagaya ng inaasahan na bilang deacons, kami po ay tagapaglingkod. Kagaya din nyo, meron kayong capacity to serve God and we are doing our part to serve you also our brethren na ilid kayo sa paglilingkod sa Panginoon. At together, sama-sama tayong paglingkuran ng Panginoon na maging sa ating pag-aaral ngayon ng salita ng Diyos, ay matagpuan natin ang sarili na nandito ngayon na eager to learn from the Word of God. And before ko po may share sa inyo ang pag-uusapan natin tonight, nais ko po kayong muling invite sa pananalangin. Ilingin natin ng guidance and strength ng Panginoon. Lord, thank you for this time. Salamat po dahil kayo ang patuloy na nangunguna sa church na ito. Lord, thank you for the privilege na mapangunahan ang pag-aaral ng inyong salita. Ang tanging hiling namin, Panginoon, ay huwag mo kaming lisanin ng inyong presensya. Ang inyong Holy Spirit, Panginoon, ang siyang patuloy na manguna sa amin na bigyan kami ng karunungan upang higit naming maunawaan ang inyong kalooban sa inyong salita. Tulungan din kami, Panginoon, kung paano ito may sapabuhay. Salamat po sa oras na ito. Kayo po ang malwalhati sa aming pag-aaral. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ayun, kita niyo naman sa ating screen, ang ating pinaka-title ng ating pag-uusapan is Knowing Christ. And binasa din yung ating teksto kanina mula sa 1 John chapter 2, verses 4 to 6. And kung meron po kayong sa ating bulletin, parang lagi naman nating nakikita yan about knowing Christ. No? In fact, for the past year, nandyan yung ating pinaka-tagline ng church, no? Knowing Christ or to know Christ and to make Him known. And hindi pa rin natin yung kinakaligtaan dahil yun pa rin, no? As we build a healthy church, ganun pa din ang direction kung paano tayo ay matututong kilalanin pa, no? Ng mas deeper kung sino nga ba ang ating pinaglilingkurang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya naman ngayong gabi ay nais nating tunghayan ang pagbabahagi ni Apostol Juan, kapangalan Apostle John, no, sa kanyang unang epistle sa 1 John, at nais natin yung mapag-aralan, no? And bilang starter siguro, ganito ang tingnan natin ito ng ating isipan, no? Malaki ang pagkakaiba ng pag-aangkin at tunay na pagmamayari, no? Siguro mapicture niyo po ito kung meron kayong inaangkin or kinikilalang sa inyo na lupa. Kapag inaangkin nyo ang isang lupa, dapat ay meron kayong titulo para may patunay na siya nga ay tunay na inyo. Tama? No? Sa isang tao naman, no, a person may claim to be a licensed doctor, no, but eventually the truth will be exposed. No? Ang isang fake na doktor naman ay hindi siya maaring consistently na mag-practice ng real medicine or panggagamot. Dahil eventually, hindi niya kayang itago ng matagalang pagiging peke. Dahil makikita ito sa actual na buhay at sa kanyang practice. No? In time, the evidence reveals the reality. Ang ebidensya ang magpapakita ng katotohanan. Ganito rin tayo spiritually. No? And maraming nagsasabi na Christian ako. No? Kilala ko si God. Siguro naririnig naman natin ito, no? Sa mga tao maging sa atin, siguro sinasabi natin ito, naniniwala ako kay Jesus. No? Expressing our faith in God. No? But in here, sa ating pag-uusapan, no, the Apostle John asked an important question. What evidence proves that claim is genuine? Ano ang ebidensya na tunay ngang kilala natin si Kristo? No? Sa first epistle ni John, sinulat niya sa mga believers na ito na sila ay surrounded. No? Marami noon, yung alam natin sa background ng 1 John, pagkakasulat niya, maraming mga false teachers.
and false assurances. Anong false assurances? Ito yung mga pinangahawakan nila na katotohanan na nag-influensya sa kanila dahil galing sa mga tinatawag na Gnostics philosophers. No, ito yung mga tao na nagki-claim na meron silang superior na knowledge about everything, and especially about the spiritual things. No, sila yung mga hindi nila kinokonsulta kung ano ang scripture pero kiniklaim nila na mas nakakaalam sila. No? Ito yung mga tao na naka-influence sa church on the time na sinulat ito ni Apostle John, yung kanyang sulat. No? And napasok ang church na impluensyahan ng mga believers na may tendencyng maniwala sa ganito na hindi na nila kinokonsult kung ano nga bang sinasabi ng Diyos patungkol sa kanyang sarili. Paano nga ba nakikilala ang Diyos? No? Nag-rely na lamang sila doon sa kanilang intellectual knowledge kung sino nga ba ang Diyos sa kanilang buhay. No? Kaya naman, may definite na isinulat ito ni Apostle John upang i-encourage ang mga believer na there is a way to know for certain na na nakikilala natin ang tunay na Diyos. Nakikilala natin si Kristo. No? May mga tao na nagsasabi na kilala nila yung Diyos pero nanumuhay naman sila sa disobedience. No? Some people claim to know God while living in rebellion against Him. Some people claim to know God na para bang alam nila ang lahat patungkol sa Diyos. And sa tingin ninyo, parang pag nagsasalita sila, they are very sure kung ano yung nalalaman nila. But lilitaw ang talagang pagkakakilala nila sa sinasabi nila kapag nagkaroon nga ng test, no? Ititest natin kung ano nga ba ang sinasabi ng Diyos, no? Patungkol sa sarili niya kapag kinoconsult niya ang kanyang salita mismo. And dito si Apostle John, para tila ba nagbibigay siya ng test, no? Hindi ito test ng perfection, kundi test na yung test of direction, yung direction ng buhay na ito nga ay patuloy sa deeper understanding or pagkakakilala kung sino si Kristo mismo, no? Binasa kanina ang salita ng Diyos, ang text natin, pero nice kong basahin sa English kasi merong mga keywords doon na nice kong bigyan ng emphasis na upang masigit nating maunawaan yung mga from the original text nito. No? Babasahin ko ulit. Kung meron kayong Bible, ay sundan niyo po ako. ESV ko ito babasahin. 1 John chapter 2, verses 4 to 6. Whoever says, I know Him, but does not keep His commandments, is a liar, and the truth is not in him. But whoever keeps His word, in him truly the love of God is perfected. By this we may know that we are in Him. Whoever says he abides in Him ought to walk in the same way in which He walked. No? Nais kong dalhin sa inyo ang pangunahing katotohanan na pag-aaralan natin ngayong gabi. Ito ay binabanggit niya na as our knowing of Christ grows, our obedience naturally flows. At hinati natin siya sa tatlong section, no? Tigi-isang verse. Verse 4, no? Nandiyan yung negative test, no? Tingnan natin ano nga ba itong negative test na ito. And then, sa second part, meron binanggit si John na parang positive test naman, no? And then, on the third part, nandoon yung natural response ng believer. So, are you ready? Ayon. Tingnan natin, isa-isahin natin ang mga verses na ito, no? Kagaya ng binanggit kanina, merong mga false professions. Ibig sabihin, merong pag-aangkin or pagsasabi ng tila ba alam nila ang bagay or kilala nila ang tao, pero sa totoo, kapag tinest mo, hindi naman talaga totoo yung kanilang sinasabing pagkakakilanlan. For example, no? Marami siguro magsasabi dito, nakilala niyo po ba kung sino si Steve Jobs? O marahil yung iba, yung mga nasa tech, kilala nila. Pero ang tanong, kilala ba kayo ni Steve Jobs? Malamang hindi, no? So maraming mga claims na ganoon, no? Na sinasabing kilala nila si Kristo. Kagaya dun sa verse 4, no? Makikita natin doon yung, kung ititest natin, yung negative na sinasabi doon kasi nandoon yung, whoever says, I know Him. No? Nung time ni Apostle John, no? Yung mga sinasabi niya ditong,
I know Him, maraming nagsasabing ganon. Ito yung mga sinasabi natin kanina na mga Gnostics people na alam nilang nakakaangat sila pagdating sa mga kaalaman, including yung pagkakaalam kung sino si Kristo. No? At sinasabi doon, but does not keep His commandments is a liar. Nandun yung word, but does not. No? It's a negative. No? Nandoon yung sinasabi na yung false profession na I know Him. No? Pero ini-expose lamang nito yung disobedience. No? Kung titan ninyo, ipinapakita dito ni John yung sinasabi natin na contrast. No? Ano ba yung contrast? Yung parang contradiction sa sinasabi. Diba? Kung ano yung sinasabi niya, verbal profession, at saka yung actual na nangyayari or yung practical obedience. No? Sa verse sinasabi, sabi niya, kung sino man ang nagsasabi na I know Him, pero, sabi niya, hindi naman siya tumatalima o sumusunod sa kautusan, mayroong verdict na sinasabi dyan, si John. No? Ano ang tawag daw sa ganong klaseng tao? Liar, sinungaling. No? Kung ilalagay po natin yung ating sarili sa test na yon, no, mamaya ay tingnan natin kung ano ba ang verdict. No? Pero ito yung sinasabi kasi ni John, no? At nais niyang bigyan pa ng diin dito na yung word na know. No? Yung word na know. Sa scripture kasi, pag sinasabing to know or I know, no, or knowing, kagaya ng dinidiscuss natin ngayon, hindi lang ito merely intellectual knowledge. Hindi lang ito para sa isip na alam mo siya, natatandaan mo siya. No? No? Kasi kung ganun ang pagkakalam natin sa word na know or knowing, no, sinasabi mismo sa Biblia, sa James 2:19, anong sinasabi doon? Even demons know about Jesus. Nanginginig pa. No? Ibig sabihin, meron din silang pagkakaalam kung sino si Kristo. No? Kung ganun lamang ang pagkakahulugan natin ng word na to know or pagkakakilala or pagkakaalam, ay masyadong mababaw iyon kung nandito lamang sa ating isipan. No? Maraming tao ang very intellectual. No? Ang capacity nila is to i-load nila sa kanilang isip ang maraming bagay na alam nila para basag lang tinatawag nating walking encyclopedia. Pero when it comes to spiritual things, iba po ang pag-know. Ano ba nga ba ang biblical knowledge or yung know na word, ang ibig sabihin nito ay relational siya. Ibig sabihin, it means to know is to have fellowship with God. So meaning, to know Christ, to know Jesus, is to have fellowship with Him. Kapag fellowship, ano ang dinidescribe nito? It's yung malapitan, merong intimacy. Merong intimacy. Hindi lamang intimate or magkalapit. No? To know means is you have union with the person. So to know Christ, meaning, pinagkaisa ka kay Kristo. No? Ginamit itong word na know din, nung time nung kina Adam and Eve, sinabi niya dun sa time ng creation, sabi niya, and Adam knew Eve. No? Knew Eve. Ibig sabihin, no? Nandoon yung union yan, yung alam natin na sila ay yun yung first marriage, no? Na ang dalawa ay naging isa. Merong union. Naging close and intimate ang kanilang relationship. Ne? And yun yung sinasabi natin na magkakilala sila. Ang pagkakakilala ay hindi one way. Kagaya ng din-describe natin kanina, na you might know a person na nasa ang presidente, kilala niyo siya, pero ang pabaligtad, kilala ka ba niya? What I mean, kilala ka ba niya personally? So, no, to know God is to have fellowship with Him and experience Him personally. It also means to know God, ang ibig niya din sabihin is, acknowledging that we belong to Him. To know Kalulot Baptist Church is to belong to Kalulot Baptist Church. Nakukuha niyo po, no? Ganun klaseng intimacy or malapitan na hindi lamang ito nandito sa isipan ang pagkakahulugan natin sa word na know. Kagaya ng sinasabi sa sinulat ni John dito. Kaya nga, sabi ni John, kung ang isang tao ay nagsasabing kilala na ang Diyos, pero patuloy namang namumuhay sa rebellion, false ang kanyang claim.
At ano nga ang verdict na sinasabi doon? Sinungaling. At sinasabi, ang katotohanan ay wala sa kanya. Why? Bakit? Ang result ay negative, no? Kinokontradict ng sinasabi ng labi kung ano ang talaga ang nangyayari. No? Hindi ibig sabihin nito na bawal o hindi magkamali ang isang Christian. Kasi baka naman parang, of course, yung isang Kristiyano ay nag-struggle pa rin with sin, pero ang tinutukoy dito ay lifestyle ng disobedience without repentance. Kapag ang iyong lifestyle, hindi ka na nagigilty kapag ikaw ay nagkakasala, hindi ka bumabalik sa Diyos upang magsisi, tapos sinasabi mo na kilala mo kung sino si Kristo at kiniklaim mo na siya ang iyong tagapagligtas, talagang hindi nagtutugma iyon. At kasinungalingan ang iyong pinapatunayan. At ang sinungaling ay ikaw. Kino-confront ni Apostle John ang empty Christianity dun sa time na iyon. Ano ang empty Christianity? Ito ay meron nga silang religion ay pagpupulong na nagkiklaim na nagpupulong sila patungkol sa Diyos, pero nasa wrong direction naman ang kanilang mga patutungan ng pagpupulong nila. Ibig sabihin, yung iba nga sinasabi na binubusog lamang nila ang kanilang sarili, physically, and then yung iba naman ay para masatisfy lamang yung kanilang mind kung ano yung curiosities na gusto nilang malaman. And then nandun din yung they profess to be a member of the church or na sila ay naniniwala o may kaugnayan kay Kristo, pero wala namang pagbabagong nakikita sa kanilang pamumuhay. Again, hindi tugma. Meron din doon yung parang puro salita pero wala namang gawa. So, yun yung tinatawag natin na empty Christianity. Walang patutunguhan yun. Wala sa right direction ng kung ano ang disenyo ng Diyos. Kung bakit nga ba pinahintulutan niya na makilala natin siya. Today, many people believe, I pray the prayer or I attend church. I know the Bible verses. Marami akong alam dyan. Pero ano ang kahulugan ng mga ito kung wala naman, hindi ito nagtatranslate sa action? Pawang mga kaisipan lamang ito na kiniklaim natin na katotohanan, pero hindi ito nakikita, nagmamanifest sa ating mga actions. John says, genuine faith changes how we live. Jesus himself said, if you love me, you will keep my commandments. Kaya naman yun yung test na binigay kanina. Kung hindi naman niya sinusunod ang utos, ang kalooban ng Diyos, then hindi siya tunay na nakakakilala sa Diyos. True salvation produces obedience. Not perfect obedience, but growing obedience. Meron pong pagkakaiba yon. Na simula ngayon, ganito pa lang ang nagagawa mong pagsunod sa Diyos. Pero later on, parang maraming bagay na ang so easy sa iyo na sumunod sa kalooban ng Diyos. It's growing. Ito yung favorite natin na word ngayon pagka mayroon tayong nangyayari sa church progress. Mayroong growth. And growth in the right direction. Ito ay yung pagkakilala natin ng lubusan or deeper sa ating Panginoong Jesucristo. Marahil ay nakakita na kayo ng isang pera at lalo na kung mahalaking halaga yon, ay parang tinatanong ninyo kung totoo nga ba yon or peke. How do you spot a counterfeit money? Kasi mukhang totoo sa una Di ba? Ang galing ng mga namimeke, parang totoo sa una. Pero kapag sinuri, nandyan na yung different test, through UV light, kung ano pa man, mayroon yung sa mga bank tellers dito, yung meron sa pagsalat-salat na alam nila kung ano yung tunay, And then meron ding mga marks, mga palatandaan na hindi pwedeng compromise na siyang nagpapatunay na hindi nga peke ang isang pera. So it's the same thing. Obedience reveals authentic faith. Obedience reveals authentic faith. Mind you, kaya naman yung obedience na sinasabi dito is not for us to earn salvation.
No? It's not to earn salvation. No? Kagaya ng senior kanina ni Brother Justin, no? Ito lang yung evidence. Ito yung evidence. Which leads us dito sa next na point natin. No? Meron ding positive test. Ibig sabihin, ito yung positive claim at the same time, ito yung positive na evidence na dapat ine-expect natin. No? So, makikita natin sa positive test dun sa verse 5. No? But whoever keeps His word. No? Ito yung positive na claim naman. Siya ay tumutupad, no? O keeps, no? Ano bang ibig sabihin ng keeps? To keep means to guard. Kagaya ng pinag-aaralan natin sa series, no? To guard the gospel, making sure na yun yung yun yung totoo na pinapagalagaan natin katotohanan. And then to treasure, ito din yung ibig sabihin ng to keep. And then to carefully obey. Equivalent yan ng to keep din, no? So, ibig sabihin, no, a genuine believer displays transformed obedience. Hindi lamang yung obedience dun sa unang tinatalakay natin kanina, kundi transformed obedience. Ano bang itsura ng transformed obedience? Makita natin dito, no, hindi ito robotic na obedience na para bang napipilitan ka lang. Kailangan no? Ito ay obedience na galing sa pagmamahal ng Diyos. It's a loving obedience. You obey because you love. No? The believer treasures God's word because he treasures God Himself. Mahalaga sa iyo ang Diyos. Si Kristo ang siyang pinakatatangi mong treasure sa iyong buhay. No? Kaya naman, pinapahalagan mo din kung ano ang sinasabi niya at sinusunod mo ang kanyang kalooban. No? Then, ito ang magandang sinabi ni John. In Him, truly, the love of God is perfected. Kaya naman sinasabi natin na itong obedience na ito is motivated by love. No? Love yung nagpo-fuel, no? Sa pag-obey ng isang true, genuine believer. And then, so nandoon, nakita natin na ito yung claim, no? Na whoever keeps His word, no? And then sabi niya, in Him, truly, the love of God is perfected. Ano ba ang ibig sabihin na kapag yung word na perfected? Ibig sabihin nito, it comes or it is brought to maturity or completion. Ibig sabihin, kung ano yung purpose ng love of God, kung bakit siya naipahayag sa atin, ay na-fulfill yung kanyang purpose. No? Christ loves the church. So, it is perfected na natutupad natin yung kalooban ng Diyos kapag tayo ay nagmamahalan, isn't it? No? So, ganon, nako-complete yung purpose ni God. So, ibig sabihin, no, when we obey, no, and it's not just obedience, but it's transformed obedience. Ibig sabihin, when we obey, hindi natin may kakahila na mayroong magbabago sa atin. May dulot na pagbabago. And it's not just positive change, kundi it's a transforming change. Yung hindi natin inaasahan na magagawa natin sa sarili natin. Kasi you are totally transformed. No? Nagbago nga nyo, hindi lang improved version, kundi a totally new one. Ito yung transforming, no, na transformation na dulot ng word na kapag ino-obey natin siya sa buhay natin. And the love of God is perfected. No? Hindi ibig sabihin perfect ang believer when ang sinasabing love of God is perfected, no? Or becomes sinless, no? Ang sinasabi lang nito when God's love is perfected, no? God's love accomplishes its intended work in the believer. No? Ibig sabihin nito, yung gospel, no, the gospel not only forgives, it also transforms. No? Hindi lang nagpapatawad ang gospel, binabago rin niya tayo. So again, no, sa positive test, ibig sabihin, when we say we know God and we keeps His word, no, ang ibig lang sabihin niyon is nandun din yung evidence na ng isang binabagong buhay, nababago ang iyong buhay. So mayroong evidence. A changed life is evidence that God is at work. Na? And then, sundan natin yon. Ang sinabi ni John, by this we may know that we are in Him. Again, this word in Him, same thing that when we say we know, no? In Him meaning we belong to Him. We are one with Him. No? We are united with
God, sa kanyang purposes at sa kanyang mga layunin. We are in Him. We belong to Him. Pag-aari niya tayo. No? So ibig sabihin daw, itong kapag binabago tayo dahil sa ating obedience, o yung transforming obedience is na nagkakaroon din tayo ng assurance that we are truly in Him, that we know Him. So tingnan nyo, no? Kasi yung mga time ni John, yung nga sinasabi natin kanina, dahil sa mga pag-isip nila na, or claim na they know God, pero they lack assurance. They are always in doubt kung tama ba ang kanilang nalalaman. Pero with the presence of evidence, ito yung pinipresent ni John. No? Kung sinasabi mo na kilala mo ang Diyos and that you are keeping His commandment, no? You are obeying, makikita mo yung evidence of a transformed life. No? Makikita mo yon. And again, the evidence will not lie kasi nga, no? Yon ay nagpapatunay na authentic ang pagkakaalam mo, what you know about God or what you know about Christ. No? John wants believers to have assurance. Biblical assurance is not grounded merely in emotion o yung parang kung ano lang ang alam mo. No? It is seen in a life increasingly shaped by Christ. No? Ang patuloy na paghubog ng Panginoon sa buhay natin, evident yon na makikita, lalabas at lalabas yon yung pagbabago na yon. Not perfection, again, not perfection, but again, it will be a right direction. No? Hindi siya flawless obedience kasi nga, hindi naman, no? Kahit pa sabihin mong itong obedience na ito ay binabago ka, pero nagkakamali ka pa rin naman. No? Pero ito ay sincere obedience. Not perfect, pero sincere. Dahil nga alam mo na this time, ang direction kung saan ito patutungo. That is deepening your knowledge of God. Knowing God kung sino talaga siya. A true Christian hates sin. No? A true Christian fights sin, nilalabanan ng kasalanan, at repents of sin. Pinagsisisihan ito at hindi siya sumusunod sa gawi kung saan ang direksyon ng kasalanan. And it desires holiness. No? Hindi ba, no, from the context, sinabi dun sa verse 3, no? And by this we know that we have come to know Him if we keep His commandments. Again, no, ang positive test, if you truly know God, no, whoever keeps His commandments. No? And then, the last one, ito nga ang pag-respond natin into obeying, ay ano nga bang ibig sabihin nito? No? Hindi lamang ito ay sa hindi napipilitan, no? Hindi lamang ito parang robotic na mechanical na pagsunod, kundi ito ay natural. Ibig sabihin, wala kang ibang aasahan, ito lamang talaga. Ano nga ba itong natural response? Ito yung pag-abide. Abiding in Christ produces Christ-like living. Ito yung natural na inaasahan natin, no, sa isang Kristiyano na sinasabing kilala niya si Kristo. No? Matututunan niyang paano manatili, kasi ang abiding, it means manatili or to continue, no, magpatuloy, or to live, no, mamuhay na kasama si Kristo. That is to abide. No? Na-explain na natin na sa atin na share na ni Brother Justin, so I will not dwell on that too much. Pero ito, no, sinasabi din na ang abiding hindi siya yung parang for the nakakaalam lang. It's for every believer. No? Ang abiding is for every believer. Hindi lang mang ito spiritual language. May visible effect ito sa ating buhay. Ang tunay na abiding kay Kristo ay nagresulta sa pagiging mas katulad ni Kristo. Ano nga ba yung sinasabi dun sa verse? Whoever says he abides in Him ought to walk in the same way in which He walked. No? To walk means, ano ba ang ibig sabihin ng to walk? No, ibig sabihin nito yung ating daily conduct or kung paano tayo nabubuhay sa araw-araw, yung ating lifestyle. So to walk with God, to abide with Christ, is to kasama natin siya every hour, every minute, every day sa ating buhay. Hindi pwedeng, Lord, this day, Sunday, it's for you. And then what about Monday to Saturday? So Lord, sa work muna ako, diyan ka muna. Asikasuhin ko muna itong importante sa akin ngayon kasi itong trabaho. No. To abide means
Every minute. Walang pagkakahiwalay yung abiding. Continue ang pagkaka-attach mo doon. Bakit? No? Kasi walang buhay. No, kagaya nung sa John 15, no? Na yung vine and the branch, no? Hindi mananatiling buhay ang branch kapag hindi siya naka-attach. Hindi rin siya magbubunga, no? Kung hindi siya naka-attach. That is the picture of abiding. Bakit? Paano ba nabuhay si Jesus Christ? No? Para mayroon tayong idea what abiding looks like. No? Sinasabi kasi ng abiding, bakit kailangan nating mag-abide sa Kanya? Kasi siya mismo yung ating pattern kung paano mabuhay. No? Kung paano isabuhay itong sinasabi natin na kilala nga natin ng Diyos. No? Jesus walked in holiness, in obedience, in love, in humility, and in submission to the Father. Christians are called to imitate Him. Kagaya sabi niya dito, whoever says he abides in Him ought to walk. Ano ba yung ought? Kailangan, no? Or ine-expect na siya ay mamumuhay na kasama kung paanong nabuhay or kung paanong nabuhay si Kristo, no? Again, hindi tayo si Kristo, pero we can abide in Him so that He can help us progress in holiness and matransform nga tayo dun sa klase ng obedience na ginagawa natin for Him. No? Not perfectly in this life, but genuinely and increasingly. Di ba ang pinag-usapan natin dito is what is truly knowing. No? Kung ano ba yung true knowledge or yung genuine na pagkakakilala. Kaya naman, si Jesus Christ ang pattern natin kung paano, no, ma-assure natin ang ating sarili that we are a genuine believer and that nag-i-increase, no, ang ating pagkakaunawa or ang pagkakakilala kung sino nga ba siya sa ating buhay. The Christian life is not how close can I stay to sin. The Christian life is how closely can I follow Jesus. So if you truly know Him, you must follow Jesus. No? Tatlong bagay yon na nakita natin, no? Again, nice nating bigyang pansin na not everyone na nakiklaim that they know God, that they are na totoo, or that they are genuine follower or believer. Merong isang test na if sinusunod nga ba talaga ang kalooban ng Diyos. And then, another one, yung pattern ng kanilang buhay is a continuous abiding kung sino si Jesus Christ, no? Of course, no? Kung nais natin or ninanais ng Diyos, ni Kristo mismo, na maging katulad natin siya, kailangan ay we should look closely and focused and intimately manatili tayo sa Kanyang tabi. At hindi lamang sa Kanyang tabi, since when we believe in Christ, no, the Holy Spirit is in us, no? The Spirit of Jesus is in us. No? Abiding in us. So we can be assured that we will be living in the right direction at nandun nga tayo na nagdidip yung ating knowledge of who truly Christ is. No? As an application, ito, dadako na po tayo sa application, no? If we say we know Christ, no? These are the points na pwede po natin sa individually, no? Pwede natin sigurong gawin na i-question ng sarili natin. Can people see Christ in our words? The way we claim kung sino si Kristo sa ating buhay. Nakikita ba ito nga ba yung totoo na nakikita nila sa buhay natin? In our priorities, sinasabi ba nito na talagang kilala natin si Kristo? In our relationships, in our attitudes, and in our obedience. If someone watch our life carefully, would they see evidence that we belong to Jesus? O meron pa rin mga secret Christians. Ayaw nilang mag-claim, no, kung sino si Kristo sa kanilang buhay. No, secret lang. No? Baka naman kasi sa iba, ma-misinterpret nila itong passage na ito na para bang
or ito pala yung para ma-determine mo kung sino yung true believer or not. Hindi po yun yung pinopoint out ni John. It's not for us to be judgmental kung sino yung totoo or hindi. It's for us to understand that if we say we know God, we know Christ, is Christ living in us and outwardly seen in our actions by way of obeying Him. Yun lang naman po ang nice na i-share natin for tonight. And ito yung clear message na sinasabi ni Apostle John, no? Empty profession is exposed by disobedience. Genuine faith produces transformed obedience. And then abiding in Christ leads to Christ-like living. Dahil naman po, no? Totoo nga po, as our knowing of Christ grows, our obedience naturally flows. Now, if you are hearing this message and you are not a believer, you don't know Christ. Lahat ng claim mo about Him, kung hindi ka pa nakapag-isa kay Kristo, wala kang pananampalataya na pagtiwalaan siya ng kanyang ginawa sa krus, ay para sa iyong ikababuti, sa iyong salvation, at doon siya nag-glorify, na ang buhay mo ay designed to glorify Him, then this message tells you na ang first thing na kailangan mo is Christ Himself. No? For you na mag-grow ka in obedience and in knowing who truly Christ is.